At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin. So ito na nga si Spoiler 1165. So tignan nga natin kung ano yung mga nangyayari dito at pati na rin kung ano yung mga feedback ng One Piece community natin dito. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga yun magsisimula kay Shiki dahil etong si Shiki ay dineclare niya nga na eto na rin yung katapusan ng Rocks Pirate. At makikita nga dyan na etong si Ganzui ay buhay pa nga rin siya, pero yung ibang mga natitira pa na crew nga ng Rocks Pirate ay nagkanya-kanya na nga rin sila. So dito ay malinaw na na-disband na etong Rocks Pirate at nagsiseparate ways na nga sila. At pagkatapos nga nito ay biglang tatalo naman dito yan sa side naman ni Garp at saka ni Roger. So dito etong dalawa ay nagpaalam nga sila o nagsabi sila sa kanilang mga grupo na babalik nga sila. So itong si Roger sinabihan niya yung kanyang ka-crew at itong si Garp sinabihan niya naman yung mga Marines na babalik nga sila rito. At pagkatapos nga nila niyan ay dito na nga nila hinarap itong si Sebek. So dito sinasabi nga ng leaker natin na iikot sa maraming pages itong labanan ng tatlo na nga na to. So ibig sabihin maraming makakover na pages itong laban ni Garp, ni Roger sa nga ni Sebek. At then ay pagkatapos nga niya ay dito naman sa kabilang banda makikita na itong si Kaido saka si Big Mom magkasama. Pero itong si Big Mom sinabihan niya nga na itong si Kaido na may utang na loob siya dyan kay Big Mom at pang lifetime yung utang na loob niya na nga na yun. So yun nga kasi kinuha ni Kaido yung devil fruit dyan nga kay Big Mom na dapat ibibigay niya kay Katakuri. At then ay pagkatapos nga niya ay dito na nga rin nagkanya-kanya itong dalawa at naghiwalay na nga sila rito. At pagkatapos nga niyan ay biglang tatalo naman dito yan kay Whitebeard dahil ito si Whitebeard ay may minute naman siya na isang lalaki na nagngangalan na Polo. At itong si Polo, si Ming Lee ay tatay yan ito ni Marco. So dito, itong si Polo ay sinasabi na big fan niya ni Whitebeard. At ito si Whitebeard ginawa niya, inalok niya ayang si Polo na sumali sa kanya o sumama sa kanya. So ang ginamit pa nga rito ng leaker natin na term sa pagkakaalok ni Whitebeard dyan kay Polo ay join forces. So mag-join force daw silang dalawa. At yung pala, bago ko makalimutan, Pologram, ayan, yung full name nung lalaki na pinuntahan nga nito ni Whitebeard. At then ay pagkatapos nga niya ay biglang talo naman dito yan kay Imu Sama dahil itong si Imu ay ipinag-utos niya na nga na i-destroy lahat na nandiyan nga sa may God Valley. At dito na nga ngayon makikita itong pagkalakas-lakas na conqueror sa akin ni Sebek. At dahil nga sa sobrang lakas ng conqueror sa akin ni Sebek, kaya nag-decide na itong si Roger pati na si Garp na i-unleash na rin yung kanilang conqueror Saki sa pamagitan ng combined attack laban rito kay Sebek. At sa dulo ng chapter na to ay makikita na nilaunch na nga ng dalawa na to itong kanilang atake na may conqueror Saki laban dyan kay Sebek. So itong si Roger ay ginamit niya dyan yung kanyang conqueror Saki at chinanel na yan dito sa kanyang espada. Habang ito naman si Garp, nung nilabas niya yung kanyang conqueror Saki ay dito pa rin yung sa casual sa pamamagitan ng kanyang kamao. At yung atake pala dito ni Garp ay sinasabi na parang katulad dyan nito nung sa elephant gun ni Luffy o elephant gatling pala. At so ayan pagkatapos nga rito sa combined attack na binigay ni Roger sa ni Garp dyan kay Sebek ay dito na nga nila tuluyang natalo itong si Sebek ngayon. At sa pagkatalo ni Sebek ay makikita na meron nga rin ng evil energy na lumalabas mula dyan sa katawan ni Sebek. At pagkatapos nga niyan isyan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin. So sobrang iksi lang, sobrang brief lang ng spoiler natin. Pero yun, nailabas ko muna sa inyo, i-share ko muna sa inyo yung mga comment dito ng One Piece community natin. So yung iba nakakatawa At ito tignan muna natin dyan itong apology form na ginawa nga dyan para kay Garp. So ito medyo nakakatawa ng konti lang kasi nga pinagbibintangan di ba? Itong si Garp kung ano yung mga pinagsasabi sa kanya na hindi naman daw ganong kalakasan. Itong si Garp at ayun nga pa-relax lang. Tapos wala nga siya, hindi nga siya nagtatrabaho. Pinapabayaan niya sa ibang admiral yung trabaho niya. Tapos ayun ay parang sinuport niya pa yung ginawa ng mga Celestial Dragon dun sa mga pagpatay ba sa mga tao dun sa may God Valley. So ngayon ay napag-alaman na nga natin na hindi ganoon, walang alam itong si Garp dun nga sa ginawang cleansing nung mga Celestial Dragon dun sa may God Valley. Kaya nga nagulat siya nung nakita niya yung may mga civilian na patay doon. At ayun nga kinontak niya pa diba si Sengoku para nga i-confirm kung ano yung nangyayari. So ayan, bigla silang napagawa ng apology form ngayon yan kay Garp. Nakakatawa lang at eto ngayon sinasabi nila na irerespeto ng araw nila etong si Garp. Ito nga, I will hereby respect the hero of the Marines, Garp the First, and I will not talk down on the Monkey D. Name any
longer. So ayan, so hindi nila ita-trash talk etong si Garp. Pero maliban dito kay Garp, syempre meron ding apology form para nga dito kay Roger. So ito matagal na September 2025 pa. Ito September pa, nakarang buwan pa. So yan yung buwan kung kailan binash etong si Roger, kasi nga 'di ba? Etong si Roger talagang ang dami rin yung nagbash diyan. Kung matatandaan niyo, nung lumabas nga yung character ni Sebek na nakita nga natin talagang hype na hype yung character nga ni Sebek, at ayun pa nakita natin na parang di naman ganun kasama si Sebek. Tapos sa kabilang banda ay etong si Roger parang wala nga lang, ngayon nga yung parang kumbaga mas mahina yung dating niya diyan kay Sebek. Pero ito nga ngayon ay pagkatapos mabasa itong spoiler ay na-brought up nga yan, at ito humingi ngayon sila ulit ng tao diyan kay Roger kasi nga sa kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila kay Roger. So ganun din, katulad kay Gab, sabi nga nila dyan na rerespetuhin na nila etong si Roger, at ayun binalik na Pirate King Roger. So yun, so nung dati si Sebek, diba, yung tinutuling na dapat nga raw siya talaga yung tunay na hari ng mga pirata at hindi itong si Roger. So nabaliktad na ulit, bumalik na sa dati etong si Roger, parang okay na ulit na siya yung karapat dapat na maging hari ng mga pirata. At so yan ay all in all ay makikita nga natin dahil sa chapter na to ay nalinis na itong pangalan nga ni Garp at saka nga ni Roger dyan sa One Piece community natin. So ito nawala na yung mga yung mga pangbabash nga saka yung pagmamalit dito sa dalawa na kesyo. Walang sinabi, walang binatbat yan kay Sebek. Pero ito nakita natin na itong dalawa lang sila yung nag-stand dyan nga sa harapan ni Sebek at tumalo dyan kay Sebek. So although nakita naman natin na si Whitebeard pumalag din siya kahit papaano dyan kay Sebek. Pero yun nga, di natin alam kasi biglang umalis diba? Ayang si Whitebeard, at ayun nga kinatagpo niya si Polo. At eto ngayon makikita na malinaw itong dalawa lang yung nagpaiwan dyan nga sa harapan ni Sebek at naglakas loob na talagang talunin yung halimunan si Sebek. Pero yun nga, ang masabi ko talaga dito, etong tatlo sila yung pinakamalakas lalo na nung sa prime nila. So not sure kung aabot nga dyan yung lakas nila Luffy ngayon. So baka naman ay umabot nga dyan yung sa lakas nila Luffy ngayon sa dating lakas ito nila Roger. Pero kung papapiliin ako sa tatlo na to kung sino yung pinakamalakas dyan, ay mukhang dito ako pupunta kay Sebek. So ito hanggang ngayon ay medyo usap-usapan yan sa One Piece community natin kung sino ba sa tatlo na to yung pinakamalakas. So kung ako lang naman, dito ako pupunta kay Sebek. So di ko alam kung ano yung opinion nyo dyan. Pero kasi the fact na nagtulungan itong si Roger sa nga si Garp para talunin itong si Sebek, ay napakalaking feature niyan para nga kay Sebek. So kumbaga yung sa kapangyarihan niya o sa lakas niya, talagang parang ang laking factor niyan. At so yun lang naman at ulit guys, ay hanggang dito lang itong video natin. So mukhang dito na nga rin natatapos o matatapos ba itong flashback dyan sa may God Valley, kasi nakita na nga natin yung ending ni Sebek. So maliban na lang kung may mga idudugtog pa si Oda rito sa kung ano nangyari dyan kay Roger sa kay Garp pagkatapos nga ng laban nila rito kay Sebek. Pero eto nga ay parang malapit na tayong matapos sa flashback na nangyari dyan kay God Valley. Sila naman at ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin, at huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. Sila naman, sila lagi mag-ingat. God bless nila lahat at kita-kits tayo ulit.